Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Adapting to life seasons. Pag-usapan natin ngayon ang wisdom ng Biblia or advice ng Biblia sa mga kabataan. Ano po? Alam niyo po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, ito po'y magandang paalala sa atin lalo na sa mga kabataan. Ang sabi diyan, remember your Creator in the days of your youth before the days of trouble come. So bakit po ganon ang sinasabi ng Biblia sa mga kabataan? Ano po? Kasi alam niyo po, sa buhay na ito, mahalaga yung paghahanda. Ano po? At sa buhay na ito, hindi natin masasabi kung ano yung magiging kahihinatnan ng ating buhay maliban tayo po ay na kay Lord. Tanging ang Diyos lamang po ang may hawak po ng ating buhay. At kung sa buhay na ito maaga natin siyang makikilala, ay magiging maayos po yung ating buhay. Kaya yesterday ay tinalakay ko sa inyo yung kahalagahan po ng pagpaplano. Ano po, hindi tayo nagpaplano para lang may marating tayo sa buhay. Nagpaplano tayo para isaayos po yung ating buhay at ihanay natin sa nais ng Diyos. Kasi sa totoo lang po, marami tayong nasasayang na oras at panahon sa buhay na ito. Although ang Diyos, kaya niyang i-restore yung ating pong mga wasted years. Ano po, sabi sa Joel chapter 2 verse 25, ang totoong disenyo ng Diyos sa atin ay yung lumakad po tayo ng merong wisdom. Kasi hindi na po natin maibabalik yung mga lumipas na oras at panahon na nasayang natin. Kaya nga, pinaalala ko sa inyo yesterday yung Ephesians chapter 5 verses 15 hanggang 16 kasi napakahalaga po ng mga katotohanan naroroon na dapat samantalahin po natin yung bawat pagkakataon, opportunity na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano po? Kaya kung ako po tatanungin ninyo, magbibigay ako ng payo sa aking nakababatang sarili, ano po, o sa mga kabataan ngayon, ito po yung aking maipapayo. Unang-una po, ang mga kabataan, kadalasan po nandun kayo sa edad na kung saan kayo po ay naghahanda. Yan po ang season ng paghahanda sa buhay. Ano po? Kaya huwag ninyong sasayangin yung pagkakataong ibinibigay sa inyo ng Diyos. Ano po? Unang-una, dapat po makilala na kagad natin ang Lord. Ano po, sa murang edad, ako po'y naniniwala, maski po yung mga nasa children's ministry, ano po, dapat makakilala na sila sa Lord, ano po. Lalo tigit na yung mga kabataan ngayon, ano po. Kasi the earlier, the better. Ano po, para sa akin, ganun po kabilis yun. At hindi dapat tayo mag-alinlangan na share ng gospel ang mga kabataan. Kasi kailangan nila yun para makapag-adapt sila kagad sa buhay na ito. No po? Kaya kayong mga kabataan, ang payo ko sa inyo, habang nabibigyan kayo ng pagkakataon na makapag-aral, mag-aral kayong maigi. Diskubrihin nyo inyong sarili. Ano po? Matutunan ninyo yung dapat ninyong matutunan kasi may dahilan kung bakit nariyan kayo sa season na yan. Maghanda kayo sa buhay. Ano po? Maghanda kayo sa mga bagay na darating pa sa inyong buhay. Ano po? Sa magiging responsibilidad ninyo in the future, sa mga tatahakin yung iba't ibang karir, at yung inyo po nga calling. Ano po? Mahalaga po yun. Lagi niyong tatandaan, naroon kayo sa panahon ng paghahanda. Kaya para sa akin, ito yung pagkakataon na huwag kayong magluloko sa inyong pag-aaral, hanggat maaari matapos po ninyo yung inyong kurso. Ano po, tigit sa lahat, kahit papaano ay masabi nating makapagsimula kayo ng isang career sa inyong buhay. So, mahalaga yan mga kabataan kasi pagka nakilala nyo ang Lord ng mas maaga sa inyong buhay, mas madaling magiging maayos ang inyong buhay. Gagabayan kayo ng dunong or wisdom na nagmumula sa Biblia. Pangalawa, yung piliin ninyo kung sino yung inyong mga kaibigan. Ano po? Kasi malinaw naman, alam natin sa Biblia na
yung bad company corrupts. Ano po? Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi po sa Proverbs chapter 27 verse 17, iron sharpens iron. So pipili po kayo ng mga kaibigan na makakatulong sa inyo. Yung tutulungan kayong magbago, hindi yung ipapahamak kayo. Yung may maidadagdag sa inyo, ano po, yung hihilahin kayo pataas at hindi kayo hihilahin pababa. No, napakahalaga po na magkaroon kayo ng isang competent na spiritual leader. Yung mentor na gagabay sa inyo, ano po, makinig kayo doon sa mga tao na mas marunong sa inyo, lalo na sa mga spiritual na katotohanan. Makinig kayo sa inyong mga magulang. Nilagay sila ng Diyos sa inyong buhay para payuhan kayo, kaya pakinggan nyo sila. At matuto rin kayo sa mga pagkakamali ng ibang tao. Huwag nyo nang tatahakin yung kanilang landasin. Kaya alam nyo po, mahalaga na ikaw ay dumikit sa mga tamang tao. Para sa akin po, kung ako'y magbibigay ng payo sa aking younger self, ano po, yan ang unang-una kong sasabihin. Yung hanapin mo yung mga tao na makakatulong sa iyo pagbabago. Ano po. Kasi madali lang naman po ma-discern yan. Tignan nyo lang yung isang tao. Kung gusto nyong makatulad yung buhay niya, sundan nyo siya. Ano po? Pero kung ayaw nyong makatulad yung buhay niya, iwasan nyo siya. Okay. So, panghuli, magkaroon kayo ng plano. Ito po yung pinag-usapan natin yesterday. At least mga 5 to 10 years, ano po, ay magkaroon kayo ng plano sa inyong buhay. Alam nyo, faith po yun makita nyo yung sarili nyo in advance. Halimbawa, tignan nyo yung sarili ninyo na nakatapos na ng pag-aaral, professional na, magkaroon kayo ng vision. Ano po? Kaya para sa akin po, sa mga kabataan, ang payo ko po sa kanila, mangarap kayo and work hard for it. Hindi masamang mangarap. Ano po? Lalo na kung meron kayong pananampalataya. Kasi alam niyo po, ito yung season na kayo po'y nagtatanim sa inyong buhay. Nagbibuild, ika nga. Yan yung sinasabi na Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Kaya kayo po naman may takot sa Diyos at namumuhay sa ngayon sa salita ng ating Panginoon. Mangarap po kayo at sasamahan kayo ng Diyos sa inyong mga pangarap sa buhay. Huwag niyo po nga alisin sa buhay niyo yun. Ano po? Hanggat bata kayo, makita ninyo yung destinasyon na nais ng Diyos na tahakin ninyo. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.